Naloko ka na ba ng mukhang mabait? Yung akala mo o kayang deal, kaya pumayag ka agad, tapos nalaman mo na lang na may tinatago pala. O baka naman may pagkakataon na gumawa ka ng malaking desisyon nang hindi muna nagdasal o humingi ng gabay sa Diyos. Kung ang sagot mo ay yes, para sa iyo ang kwento ng Joshua chapter 9. Sa Joshua chapter 9, natakot ang mga Gibeonita sa Israel matapos marinig ang mga tagumpay nito sa Jericho at Ai. Dahil ayaw nilang mapuksa, nagkunwari silang mga manlalakbay mula sa malayong bansa. Nagsuot sila ng lumang damit, sirang sandalyas, at nagdala ng tuyong tinapay para magmukhang matagal nang naglalakbay. Pinaniwala nila si Joshua at ang mga pinuno ng Israel. At sinabi ng kasulatan sa Joshua chapter 9 verse 14. Ngunit hindi sila sumangguni kay Yahweh. Kaya nakipagtipan ng Israel sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw, saka lamang nila nalaman na naloko sila. Dito makikita ang isang napakahalagang aral. Hindi natalo ang Israel dahil mahina sila sa digmaan. Hindi sila natalo ng espada. Natalo sila dahil hindi sila nagtanong sa Diyos. Sinuri nila ang ebidensya. Tinignan nila ang tinapay. Tiningnan nila ang damit. Pinakinggan nila ang kwento. Pero hindi nila hinanap ang kalooban ni Yahweh. Sa Hebreo, ang problema ay hindi kakulangan sa impormasyon, kundi kakulangan sa paghingi ng direksyon mula sa Diyos. Ito ang sentro ng kabanata. Hindi lahat ng mukhang tama ay tama. Hindi lahat ng mukhang galing sa Diyos ay galing nasa Diyos. Minsan ang pinakamalaking pagkakamali ay nangyayari kapag sobra tayong nagtitiwala sa sariling pagsusuri kaysa sa gabay ng Panginoon. Pero may isa pang mahalagang bagay dito. Kahit naloko ang Israel, hindi nila sinira ang kanilang pangako. Bakit? Dahil ang tipan ay ginawa nila sa pangalan ni Yahweh. Pinapakita nito na seryoso ang Diyos sa integridad at pagtupad sa salita. At kahit nagkamali si Joshua, ipinakita rin ng Diyos ang kanyang biyaya. Ginamit pa rin niya ang sitwasyon para sa kanyang layunin. Mga kapatid, ilang beses na tayong gumawa ng desisyon nang hindi muna nagtatanong sa Diyos. Sa negosyo, sa pag-ibig, sa trabaho, sa ministry, sa pakikipagkaibigan. Minsan sinasabi natin, mukhang okay naman. Mukhang mabait naman. Mukhang legit naman. Pero ang tanong, naitanong mo na ba sa Diyos? Ang problema ay hindi laging kulang sa impormasyon. Minsan kulang tayo sa panalangin. Bago pumirma. Bago pumayag. Bago magdesisyon. Bago sumagot. Manalangin muna. Ang gabay ng Diyos ay mas maaasahan kaysa sa nakikita ng ating mga mata. May desisyon ka bang ginagawa ngayon na hindi mo pa naipapanalangin ng mabuti? May sitwasyon ka bang sinusuri gamit ang sariling karunungan pero hindi mo pa hinihingi ang direksyon ng Diyos? Handa ka bang huminto sandali at tanungin? Panginoon, ano po ba talaga ang iyong kalooban? Tayo'y mag-pray. Ama naming nasa langit. Salamat sa paalala mula sa Joshua chapter 9. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong umaasa kami sa sarili naming karunungan kaysa sa iyong gabay. Turuan mo kaming manalangin muna bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Bigyan mo kami ng espiritual na pagkilatis upang hindi malinlang ng panlabas na anyo. At tulungan mo kaming maging tapat sa aming mga salita at pangako. Naway lagi naming hanapin ang iyong kalooban sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka sa mensaheng ito, ay comment mo. Panginoon, gabayan mo ako. At kung may kaibigan kang kasalukuyang may malaking desisyon sa buhay, ay share mo ito para maalala niya na. Hindi lahat ng mukhang tama ay tama, kaya bago magdesisyon, sumangguni muna kay Yahweh. Follow our page para sa araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos.